Good morning. Magta-transfer po tayo ngayon ng ating mga punla. Ito na po sila. Iyon ay Almaty na ano ba yun? 10 days. Yun ay 10 days na Almaty. So, transfer na natin sila dito sa ating styro cups. Hindi ito styro cups, ito ay plastic cups. Dahil naubusan ng styro cups, so ito muna yung ginagamit natin. Ayun ay binubutasan na natin. Ito mas mura compare sa styro cups. Tapos ito na yung kukupit natin na naka-buffer ng calcium nitrate at saka naka-sterilize ng hydrogen peroxide. So, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-transplant. Itong punla natin, kung nakikita ninyo, ay nasa rock wool. Gustong gusto ko itong rock wool kasi madali ilipat doon sa cups na hindi nadidisturb yung ugat niya. So, nasisiguro natin na walang mortality. Kung meron man, bihira lang. Ito po ay ipagpipigain lang natin dyan. No? Lilipat dito. Yun. Ito po ay nakababad ng calcium nitrate. At saka naglagay na rin tayo ng hydrogen peroxide. Siya yung nagsisilbing tawag doon, pinapatay niya yung mga mikrobyo o bakterya na nandito sa kukupit natin. So siguraduhin lang na ito ay mabuhaghag bago ipasok doon sa ating styro cups. Kasi merong iba dito magkukumpul-kumpul, yun parang mahirapan yung ugat na yun papuntang ilalim. So siguraduhin natin na ito ay talagang buhaghag bago natin ipasok doon sa styro cups. So siguraduhin uli na mabuhaghag ito bago ilagay natin sa ating cups. Sabi ko nga, yung ginagamit natin ngayon ay plastic cups. Ito ay mas mura compare doon sa styro cups. Tapos ilalagay na natin itong kukupit na naka-sterilize at naka-buffer. Ayun oh. So ang paglalagay nito ay dapat puno. So ganito lang, wag nyong isiksik ng masyado. Ganyan lang oh. Lagyan nyo. Pagkatapos pag tingin yung napuno niya, ganun lang. Tak-tak mo lang. Yun. Okay na yun. Wag i-diin ng pa-compress para hindi mahirapan yung ugat na lalabas dito sa mga butas. So, ilagay natin dyan. Madali lang naman ito. Kahit anong cups ang gusto ninyong gamitin, pwede naman. Ayun oh. Ganun lang. Basta sigurado lang na itong kukupit na nilagay natin ay naka-buffer ng calcium nitrate o kaya kahit ano, basta may calcium para yung mga minerals na
unwanted minerals na nandito sa coco peat ay mapalitan ng calcium. Kasi yun yung kadalasan na nangyayari. Nagtataka yung iba kung bakit naninilaw yung bagong punla nila. Kasi walang calcium, hindi naka-buffer ng calcium itong coco peat. Kaya naglagay tayo ng hydrogen peroxide, yun ay pang sterilize para pathogen free itong coco peat natin. Ito na ngayon yung nailagay na natin na mga coco peat dito sa ating cups, plastic cups. Kung tatanungin nyo ano itong kulay itim na ito, ito ay garbage bag na large. So nilagay ko lang dyan kasi pagkatapos nating malipat itong mga seedlings ay lalagyan natin ng nutrient solution ito. Kaya para hindi tumagas, ito yung ginagamit natin. Ito ay garbage bag. So ganito tayo mag-transfer ng seedlings. Kaya gusto ko itong ang tawag nito rock wool kasi madali lang ilipat. So ang ginawa natin diyan, bago tayo naglagay ng buto ay pinaghiwa-hiwalay natin yung mga rock wool. Kasi kapag tayo ay nagtransplant tulad nito, hindi madidisturbo yung ugat. Kasi kunin na lang natin, hiwalay na sila. Ayun oh. Ayun yung ugat. So ito, ayun hinihiwalay ko na sila. Hindi na tayo mahihirapan. Hindi tulad nung mag-transfer tayo sa ayan kita nyo. So ang kagandahan nito, kahit mag-transplant ka ng tanghali, kahit mag-transplant ka ng sobrang init, hindi sila mananamlay kasi hindi mo naman na-disturb yung ugat. So ganito lang ang gagawin natin. Kumbaga itong styro cup na ito na may coco peat, yung dalawang daliri ko ipasok ko lang dyan, tapos pag ganun, para lang makompensate itong square na rock wool. So ganito, yun didiin ko lang ng konti, ayun kita nyo. Tapos saka natin ipapasok ito, yan yung ugat nya, papasok nyo dyan. Huwag nyo lang idiin masyado, tapos yung gilid yun tatakpan lang natin. So ganun kadali, hindi na didisturbo yung ugat. So ang gagawin ko dito ay hindi ko na iaangat, dito na lang ako ganun lang, tapos lagay, tapos yung gilid parang kumbaga pinatong mo lang. Ayun, yun ang kagandahan sa rock wool. At bakit gusto ko rin ng rock wool na magpunla? Kasi ang rock wool hindi siya mainit compare doon sa yung foam. And yung ugat kita nyo, lalagay nyo lang dyan, tapos yung gilid lang tatakpan. Yung foam kasi iba dito sa rock wool, kasi yung foam mag-iinit yun. Itong seedlings kasi pinapaarawan ko talaga, hindi lang ito yung talagang pinapainitan ko ba. Yun yung sabi ko sa ibang vlog natin, na yung seedling pinapainitan ko talaga, pinapaarawan ko talaga, kasi doon sila titigas, doon sila magiging hard. So pagka transplant natin ito sa system, kahit na ulan init ay hindi sila manglalambot, kasi totally hardened sila dito pa lang sa seedling stage. Ito ay 10 days so hanggang 15 days siguro, mga ika 20 days saka ko ito ilipat doon sa system natin. So ganun lang, ituloy ko lang ito.
Yun. At yun ay natapos na nating ilipat dyan. Ang gagawin natin dito ay ilagay na natin ito doon sa ating nursery at lagyan na natin ng nutrient solution yung sa ilalim nito. Siguro hindi aabot ng kalahati, mga 1 inch, hindi aabot ng kalahati, lagay natin dyan. So ito ay siguro hanggang 20 days siya dyan. So bali ito ay 10 days, so mayroon pang 10 days para ilipat natin doon sa talagang system. So ito na yun, nilipat na natin dito sa ating ang tawag nito, hindi naman ito greenhouse, at lalagyan na natin itong ating nutrient solution. So ang tinitimpla ko dito ay 5 liters. So depende naman sa inyo yun, depende na sa atin yun, kung as long as yung yung tubig ay aabot mababa ng kunti sa kalahati, mga 1 inch. Pag nasa 1 inch na, yun ay okay na. Lagay ko muna ito. Yun. Okay. Yun yung tubig. Yan o, kita ba? Yun. Hayaan natin dyan. Ito hahayaan ko hanggang pang 28 days niya. Kasi ito 10 days, ito yung kahapon. Yun yung kahapon, ito yung ngayon. Ang kagandahan sa batch na ito ay magmula noong nag-germinate sila hanggang ngayong 10 days, sana until 20 days or 15 days, tuloy-tuloy yung init. So tag-araw talaga. Umuulan pero sa gabi umuulan, hindi sa umaga. Ayun. Okay, thank you.